Sige, start na tayo. Hingin ko si Meng mag-open sa prayer. Amen. Amen. Sige, ano nga yung last topic natin? Laying on of hands. Ano nga daw ang meaning ng laying on of hands? Laying on of hands sa isang tao, part ng body ng isang tao, with accompanied by prayer. Tama ba? Sino daw, paano nga daw to i-activate? Ang parents pwedeng mag-lay hands sa mga anak. Tapos ang mga anak pwedeng humingi ng blessing. Ano pa yung isa? Yung leaders. Tapos yung members can ask also for prayers. Tapos ano yung pinaka pwedeng, anong purpose nun? To transmit spiritual blessings. Yun. Through prayer. So, yun yung ating at kinakailangan siyang yun. Yun yung ating nakaraang topic. Ang sumunod na topic natin, lesson 4 for SOW2 is past resurrection. Ang key verse natin yan, nabanggit ko kanina, dapat pala memory verse. Ang key verse natin ay 1 Corinthians chapter 15, verse 14 and verse 20. So, dalawa siya, parehasan ng book at chapter, pero magkaiba ng verses. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Basahin ko o gusto niyo kayong magbasa? Sabi dito, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Sa verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. Dito sa SOW2, may tatlong klase ng resurrection tayong pag-uusapan. Ang una, past resurrection, kung saan nangyari na ito. At ito yung bodily resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun yung pag-aaralan natin yan. Yun yung itatopic natin. Ang pangalawa, present resurrection. Ito yung spiritual resurrection ng isang tao na nanampalataya sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ito yung pagiging born again. Nung na-born again ka, nakaranas ka ng present resurrection. At ang pangatlo, tinatawag na future resurrection. Ito yung hindi pa nangyayari, pero malapit nang mangyari. Hindi pa nangyayari, pero malapit nang mangyari. Ito yung bodily resurrection ng lahat ng tao, good or evil. Ito yung mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus at para sa last judgment. Yung last judgment, pag-aaralan natin to sa mga susunod na lesson natin. Ngayon, doon tayo sa present, sa past resurrection. Yung resurrection of Jesus Christ. Ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. At yun yung key verse na binasa natin kanina, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 14 at yung verse 20. Ito yung panahon na si Pablo ang nagsasalita sa Korinto, sa mga taga-Korinto, sa mga believers, na sinasabi niya na bilang mga mananampalataya, we need to be affirmed, we need to be assured na muling nabuhay ang Panginoong Yesus mula sa mga patay. Nabuhay muli ang Panginoong Yesus mula sa mga patay. Kasi, kung hindi daw ganon ang nangyari, lahat ng kanilang ginawa, yung pagsasacrifice ng mga tagasunod before ng Panginoong Yesus, yung lahat ng paghihirap, yung persecution, yung paglilingkod na ginawa nila para sa Panginoong Yesus, in vain to, parang nasayang lang kasi hindi naman pala muling nabuhay ang Panginoong Yesus mula sa mga patay. At bilang believer,
lalo na sa kanila nung mga panahon na yun, kinakailangan nilang magkaroon ng assurance. Kasi, para saan nga ba yung iniwan nila ang lahat ng bagay para sumunod sa Panginoong Yesus, tapos nanatili pala siyang patay hanggang ngayon. Pero dun sa verse 20, sabi dyan, "But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept." Mula sa mga patay, muli siyang nabuhay. Kaya yung ating pananampalataya, yung pananampalataya nila noon at yung pananampalataya natin ngayon, may kabuluhan, may significance, may importance na hindi tayo nananampalataya sa isang patay. Si Gandhi, yung nagtayo ng religion ng mga Hinduism, ng Hinduism ang tawag doon. Si Gandhi ay namatay at nanatiling patay. Si Lenin, yung sabi nila theology ng communism, yung principle ng communism, hindi tinitingnan na tawag dito na religion yon. Pero religion siya kasi yun yung pinananampalatayanan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos at communism nga ito. Si Lenin namatay at nanatiling patay. Yung si Buddha, yung nagturo ng tungkol sa Buddhism, sa ibang bansa yun, sa India siya na found. Namatay siya at nanatiling patay. Sabi ni Tatay Ben, si Felix Manalo, yung founder ng Iglesia ni Cristo, sinasabi niya siya ay anghel na mula sa Diyos. Namatay siya at nanatiling patay. Kasi ang anghel hindi namamatay, pero siya ay namatay at nanatiling patay. Pero ang ating Panginoong Hesus, namatay siya at muling nabuhay mula sa mga patay. At marami ang nagpatotoo sa panahon niya na siya ay nabuhay na muli, na hindi siya nanatiling patay. Jesus Christ has risen from the dead. At kaya ang ating pananampalataya ay hindi siya walang kabuluhan o walang saysay. Kasi nananampalataya tayo sa isang Diyos, sa anak ng Diyos na buhay magpakailanpaman. Siya yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos magpasawalang hanggan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. At bilang mga mananampalataya, we should be affirmed at kinakailangan ding tanggapin natin ang katotohanan na yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, may kapangyarihan to. The power of Christ's resurrection, na hindi siya nabuhay para ipakita lang na anak siya ng Diyos, kundi may kapangyarihan ang muli niyang pagkabuhay. Nung siya ay nabuhay muli, ito yung pinag-uusapan namin kanina ni Elsa. Sa Matthew chapter 27, verse 52 hanggang 53, sabi dito, sa King James to, "And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many." Na nung nabuhay ang Panginoong Hesus, diba, siya ay napako sa krus. Siya ay nalibing. After 3 days, muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Nung pagkatapos mabuhay ng Panginoong Hesus, mula sa grave, nagtayuan o nabuhay muli yung mga saints na namatay nung panahon niya. Kanina pinag-usapan namin ni Elsa. Hindi nakalagay sa account kung yung mga taong ito ay nung panahon ng Panginoong Hesus, kumilala sa kanya at tinanggap siya bilang anak ng Diyos. Sabi ko, most probably, sa akin lang to pero hindi nakalagay sa Bible at hindi din nakalagay sa SOW2, na yung mga patriarch, yung mga naunang tao bago sa panahon pa ng Panginoong Hesus, na wala pa ang Panginoong Hesus pero naniwala na sa prophecy na darating ang tagapagligtas, maaring isa sila dun sa binuhay mula dun sa mga patay. Wala yun sa Bible at wala din dito sa SOW2. Parang inimagine ko lang kasi maraming mga patay ang muling nabuhay. At hindi natin alam kung gaano karami yan, pero many bodies of dead saints were raised. Paano kaya nangyari yun? Kasi ang libingan nun, wala naman sa atauli. Wala siya sa yung tawag doon, sa coffin. So, yung iba nilalagay sa kuweba, at wala ding, talaga kumukuha sila ng lupa para doon lang ilagay, pero hindi sila nasa kabaong. At
ang nakakaano doon, paano kaya nangyari, no? Hindi sila zombies. Kasi tumayo, yung sa mga horror film na yung gumaganon yung kamay, tapos yung ano. Hindi ganun yung ano. Hindi natin alam kung paano nangyari yun kasi wala tayong panahon na yun. Pero ang account at yung maraming nagpapatotoo, maraming katawan ng mga namatay na mananampalataya o saints, yung mga naniwala sa Panginoong Yesus ay tumayo mula sa kanilang libingan. So there is power of Christ's resurrection na kahit yung patay, after na ma-resurrect, muling nabuhay ang Panginoong Yesus mula sa mga patay, yung mga patay bumangon mula sa kanilang mga libingan. Galing, no? Parang sabi ko, kung nandun kaya ako, isa siguro ako sa tatakbo palayo. Kasi alam ko patay na, tapos eto, nag-appear pa. Di ba? Yung parang sa horror film. Pero kung aanuhin mo na ito, yung nasa horror film, disfigured. Yung mga pinapakita. Pero sila, glorified body. Glorified body yung meron sila na mamaya pag-aaralan natin ano yung glorified body. Kasi nung muling mabuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, hindi na yung katawan niya talaga, kundi glorified body na yung meron siya. So, ang pangalawang power ng Christ's resurrection, miracles happen as people believes in the risen Lord. Yung mga naniwala na si Jesus ay hindi lamang naipako sa krus, na ilibing, ngunit nabuhay na muli mula sa mga patay after 3 days, nakaranas sila ng mga himala. Nakaranas sila ng himala kasi naniwala sila na si Jesus ay buhay. Na si Jesus ay buhay. Makikita natin yan sa Acts chapter 8 verse 4 and 8. Nung marinig ng karamihan at nung makita nila ang mga himala na ipinamalas o nagmanifest when the disciples preached the gospel to them, nang pinangaral ng mga alagad, ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, nakita nila, narinig nila ang mga kakaibang himala na alam natin hindi ito mangyayari kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Yesus mula sa mga patay. Kanina nagkukwento si Elsa, yung ang galing, yung goiter, lumiit. Tapos ano pa yung isa na? Yung isa palsy na nag-heal. So, those are manifestations or proof na may power ang panampalatayanan ang Panginoong Hesus dahil hindi siya nanatiling patay, kundi nabuhay siya mula sa mga patay. Kasi pinapatotoo sa iba na ang ipinapangaral nating mabuting balita ay totoo sa pamamagitan ng mga tanda at himala na sumusunod after ipangaral ang mabuting balita. Ang sumunod, there are miracles that happen as people believes in the risen Lord. Ang sumunod, healings take place. May mga kagalingan na nangyari. Ito yung yung last time sa Acts chapter 3 verse 1 to 8. Yung kay Peter, yung dun sa beautiful gate, na i-preach to dati ni Jen yung sa beautiful gate. Sabi ni Peter, kasi nakita niya na may lame man. May lame man na sumusunod-sunod sa kanya. Hindi natin sumusunod. Alam ko, nakahiga lang yun doon. Bedridden siya Pero nanghihingi siya ng limos kay Peter. Dalawa sila, si Peter and John ba yun? Si Peter and John yung naglalakad kasi pupunta sila sa templo para sumamba. At nung makita nila yung layman, yung lumpo na yun, since birth, lumpo na siya, at humingi ng limos sa kanya, sinabi ni Peter, silver and gold I have none, but what I have, I give unto you. In the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk. Dito, sinasabi ni Peter, kung ano yung meron ako. Ano bang meron si Peter during that time? Ang Lord Jesus, yung pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tagapagligtas, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Na yung paniniwala niya sa risen Lord na meron siya, ang naging dahilan para tong lame walk na ito ay makalakad. At nung oras na iyon, nang marinig nung lumpo na yon, yung sinabi ni Peter, tumayo siya Hindi lang siya tumayo.
ano nga yun? Kumandirit. Nag-leap for joy. Nag-leap for joy siya. Na simula pagkabata, wala namang, diba? Yun nga lang, nung ako nga ay ma-sprain nung nasa Canada. Hindi sprain. Nung na-fracture ang aking, buwan yun. Bago naka-recover yung aking buto. Eto, simula pagkasilang, since birth, imaginein mo ang since birth walang kakayanang tumayo. Payat na payat yung paa nun. Kasi nung na-fracture ako, nakita kong pumayat yung right leg ko eh. Pumayat yung right leg ko, nawalan ng muscles, as in nawala ang muscles. Ang pangit tingnan pag pinagtabi, isang mataba, isang payat. Eto, simula pagkasilang, lumpo na, hindi na nakalakad. So, walang muscle talaga. Pero nung time na yun, I believe, hindi lamang siya nakatayo, hindi na-restore yung legs niya. At nangyari yun kasi, because Peter believed sa risen Lord, sa muling binuhay na Panginoon, nang sabi niya, yung meron ako, yun yung binibigay ko sa'yo. Yung merong Jesus ako na nabuhay mula sa mga patay, yun yung binabahagi, sineshare ko sa'yo. Kaya sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad ka. Rise up and walk. Hindi lamang yun si Aeneas. Sa Acts chapter 9, verse 33 and hanggang 35. Ito yung na-bedridden siya. Pero si Paul naman ang involved. Nung nagpunta si Paul kay Aeneas, para, sa pamamagitan din ng pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil yung pangalan ng Panginoong Jesus, ina-acknowledge siya na makapangyarihan. Bakit? Bit-bit niya yung resurrected life ng pangalang ito. So, hindi lang ang multitudes na rinig nila at nakita ang mga miracles, maging ang mga tao after ng Panginoong Jesus bumalik sa halangit at maupo sa kanan ng trono ng Ama, ipinamalas pa rin na hindi nabawasan yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil miracles happen as people believes in the risen Lord. At hindi lang yung sa Acts chapter 16 verse 18, ito yung inaral din natin last time, yung servant girl kay Pablo din. Even evil spirits are cast out because of the name of the Lord Jesus Christ. Because He is the risen Lord. Muli siyang nabuhay mula sa mga patay. So, yun yung power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Na yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, may kapangyarihan to. Hindi dahil sa katulad ng ibang relihiyon na meron silang principles, meron silang pananampalataya. Yung pananampalataya nila walang kasiguraduhan. Kasi yung kapangyarihan na mula doon sa pananampalataya natin. Kasi ang pinananampalataya natin ay buhay magpasawalang hanggan. Ang sumunod, Christ's physical body after resurrection. Kanina sabi ko, glorified body. Nung muling mabuhay ang Panginoong Yesus, at naniniwala ko yung saints, many saints rose up from the dead, na after niyang ma-resurrect, muli siyang mabuhay mula sa mga patay, pinagkatiwalaan ng resurrected body. Bakit? Kasi yung ito, dito pwedeng pumasok sa langit. Flesh and blood will not enter into heaven. Ito. Kasi nabubulok to. Itong laman na to, nabubulok to. Nung tingnan nyo nga, dati wala akong wrinkles, meron. Kasi nabubulok to. Nagkakasakit to. Hindi siya fitted for heaven. So, ang Panginoong Yesus, nung nandito siya sa mundong to, nagkatawang tao kasi siya. Hindi siya pwedeng bumalik sa Ama na bitbit yung katawang tao yun. Kaya kinakailangan niyang muling mabuhay mula sa mga patay para yung lumang katawan na meron siya mapalitan ng glorified body. The believer's body will one day become similar to the Christ resurrected body. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, mauna man tayong umuwi sa Ama, kung mamatay man tayo, o dumating ang Panginoong Yesus na naabutan pa tayong buhay, papalitan tayo with a glorified body. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 21, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Na sa pagdating ng takdang panahon,
mapapalitan ang ating katawan upang hindi masagabal ang ating fleshly body, yung natural body natin para makapasok, maka-enter dun sa heaven. Ano bang characteristic of Christ's body? Ano ba yung glorious body ng Panginoong Yesus? It has flesh and bones. Meron siyang flesh and bones. Makikita natin yan sa Luke chapter 24 verse 39. Tingnan na nga natin sa Luke. At ayaw niya makisama sa akin. Sa Lucas chapter 24 verse 39. Last verse yata yun. Sabi dito, nung humarap siya sa mga alagad, kasi natakot ang mga alagad nun nung nag-appear siya. Ang ginawa ng Panginoong Yesus, pinakita niya, sabi ng Panginoong Yesus, simulan natin sa verse 38. And he said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see I have." Hindi siya spirit, hindi siya ghost. Nung muling nabuhay ang Panginoong Yesus, nung nag-appear siya sa mga alagad, may flesh and bones siya, nahahawakan siya. Pinatotohanan niya sa mga alagad, sa mga tagasunod niya, eto ako hindi ako spirit lang. Hindi ako nag-appear sa inyo na multo. Hindi ako nag-appear sa inyo na spirit. May flesh and bone ako. Sige, hawakan niyo pa. Ako nga ito. Buhay ako. So, ang glorified body ng Panginoong Yesus may flesh and bone because He is not spirit. He was not a ghost. At ang characteristic, katangian ng glorified body ng Panginoong Yesus, it can appear and disappear at His will. Pwede siyang mag-appear. Ang body with flesh and bones na meron tayo, yung natural body, at nung nagkatawang tao pala ang Panginoong Yesus, so hindi pa glorified body, may limitasyon. We are in one place at a time. Hirap magtagalog. Nasa isang lugar tayo sa isang panahon. Halimbawa, nandito tayong lahat. Wala tayo nga sa Gentry, wala tayo sa Antel, wala tayo sa Bulacan, kasi nandito tayo Ito yung tinatawag na limitado yung katawan natin. Ang Panginoong Yesus, nung hindi pa siya nare-resurrect, nung hindi pa siya naipapako sa krus, limitado yung kanyang katawan. Kasi nagkatawang tao siya. Pero nung nabuhay siyang mula sa mga patay, yung glorified body niya, may kakayanang mag-appear at mag-disappear. Hindi siya magic, kundi yun lang talaga yung katangian at karakteristik na meron ang katawang ito. Na nung time, di ba, na naglalakad yung dalawang alagad, nalulungkot sila. Habang naglalakad at pinag-uusapan nilang namatay nga ang Panginoong Yesus. Tapos sumabay sa kanila ang Panginoong Yesus, hindi malaman kung saan galing, di ba? Tapos ang tanong pa nga ng alagad, saan ka ba nanggaling? Bakit parang hindi mo alam kung ano yung nangyari? Tapos nung tumigil sila para kumain, saka pa lang nila na-realize, nung kausap nila, biglang nawala ang Panginoong Yesus, saka lang nila na-realize na ang Panginoong Yesus yung kanilang kasabay sa paglalakad at yung kasabay nilang naupo habang nagpapahinga at nag-aantay para kumain. So, it can appear and disappear. Nung si Peter, nung nalungkot siya, after niya ikaila ang Panginoong Yesus ng 3 times, bumalik siya sa kanyang profession. Ano bang profession niya? Fisherman, mangingisda. Dahil nalungkot siya, bumalik siya dun sa dati niyang buhay, na nandun siya para mangisda. At mula bigla na lang, dun sa shore, dun sa dalampasigan, sinabihan niya si Pedro na ihagis yung lampat sa kabila. Hindi niya na-realize kasi hindi na siya nakilala ng Panginoong ni Peter nung time na yon. Pero dahil nga sa sinabi niya, inihagis niya, nung nakita niya yung maraming huli, doon niya lang na-realize, may mga kasama si Peter noon Doon niya na-realize, ang Panginoong Yesus yun. Kaya naman, naghubad siya ng kanyang damit, lumusong sa tubig at inunahan niya yung mga alagad para papuntahan ng Panginoong Yesus. Dahil noon niya na-realize, ang Panginoong Yesus to. Tapos nung
Nung time na yon, kung may huli nga ba daw, nagluto sina Peter para magkakasabay silang kumain. So, nag-appear ang Panginoong Yesus, hindi lang yon. Ang glorified body na to, it can eat solid food. Kaya kumain siyang kasama ni na Peter during that time. Yun yung time na in-assure ng Panginoong Yesus si Peter na kahit na ikinaila siya, pwede pang mabago ang sitwasyon at nabigyan siya ng pagkakataon na ma-restore sa Panginoong Yesus. So, it can eat solid food. Nakikita natin yan sa Luke chapter 24, verse 41 hanggang 43. Ito yung after mag-appear ng Panginoong Yesus, after na lumusong ni Peter at puntahan ng Panginoong Yesus, ito yung kumain silang magkakasama. Ang isang pang karakteristik o katangian ng glorified body ng Panginoong Yesus, it can fly at tremendous speed. Hindi na daw natin, sabing Tatay Ben, hindi na natin kailangan ng visa at hindi na natin kailangan ng plane ticket kasi it can appear and disappear and it can go to ngayon nandito ka tapos nandun ka na sa Greece o nandun ka na sa Israel. Yun yung kakayanan ng glorified body. It can fly at tremendous speed. Makikita natin sa Acts chapter 1 verse 9. Yun yung pagkakataon na nagpaalam na ang Panginoong Yesus mula sa mga alagad kasi kinakailangan na niyang bumalik sa presensya ng Ama at maupo sa kanan ng trono ng Ama. Na mula doon sa kinalalagyan, nakita nilang umangat mula sa lupa ang Panginoong Yesus at nireceive ng ulap at bigla na lang siyang nawala. Hindi siya illusion, hindi siya AI. Ang AI. Hindi siya AI, kundi wala pang AI nung panahon na yon. Yun ay totoong nangyari dahil maraming nagpatotoo kung ano yung naganap during that time. Na hindi siya produkto lang ng mga marites o ng mga chismis-chismis ng gossiping, kundi na-witness nila, pinatotohanan nila na hindi lang nabuhay mula sa mga patay ang Panginoong Yesus, siya ay bumalik pa sa kalangitan sa piling ng Ama. Ang isa pa, characteristic sa John 20 verse 19, it can pass through solid objects. Diba meron yung mga sa AI ito yung wall, nandito ka, tapos bigla ka na lang mga illusion, di ba? Kahit sa magic nangyayari yon. Pero ito closed door meeting. Kasi takot ang mga alagad, ang mga tagasunod ng Panginoong Yesus, dahil namatay ang Panginoong Yesus, natakot sila na pwede silang pag-initan after na mamatay ang Panginoong Yesus. Na-filled sila ng takot, ng anxiety, troubled yung heart nila. At nagpipiti party sila sa isang lugar na closed door. Imagine mo, closed door, hindi bukas. Siyempre, close. Sarado, walang pwedeng pumasok. Close at bago makapasok, naniniwala ko bago makapasok, dapat merong secret word. Password. Nakakatok na hindi basta pwedeng makapasok. Pero, nung habang nandun sila sa closed door, na nagpipiti party sila kasi mga takot sila, bigla na lang nag-appear ang Panginoong Yesus sa kanilang kalagitnaan. Nag-pass through siya dun sa hindrance or dun sa barrier para makasama nila yung mga alagad. Kasama niya yung mga alagad. So, the glorified body of the Lord Jesus Christ passed through dun sa wall, passed through dun sa window, even dun sa door, nung lugar kung saan sila nagkakatipon-tipon. Ang isa pang karakteristik ng glorified body, it is not subject to decay. Hindi siya nabubulok. Kaya nga hindi pwede yung katawan natin ngayon sa heaven kasi nabubulok to eh. Nabubulok to. At ilang oras pa lang na namamatay ang isang tao, may amoy na. Nagkakaroon na siya ng amoy. So, may decay. Kasi kasama yun dun sa fallen state ng tao na mabubulok talaga ang katawan natin kapag tayo namatay. Pero, ang glorified body ng Panginoong Yesus is not subject to decay. Makikita natin yan sa Acts chapter 13, verse 37. Minsan, mas masarap ni kausap eh. Acts 13:37. Nasaan na yung 30? Ayan.
Sabi dito, for those who dwell in Jerusalem and their rulers, because they did not know him, nor even the voices of the prophets which are read, have fulfilled them in condemning him. And though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. Ito yung pagkakataon na nagpapatotoo si Pedro sa Acts chapter 13. Hindi, si Paul na to. Nagpapatotoo siya sa harapan ng Sanhedrin at pinapakilala niya na si Jesus nga ay Panginoon, siya nga ay Diyos, na inano niya yung time na si Abraham namatay at yung mga ibang mga patriarch namatay at nanatiling patay. Pero ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, na hindi siya nanatiling patay. Ibig sabihin, yung katawan na meron siya, hindi siya nabubulok, na doon pala tayo papunta. Kung tayo ngayon ay nalulungkot kasi nagkakaedad, yung 60 na ako, yung magkakaedad tayo at nagkaka-wrinkles na, hindi na ako ganun kakinis katulad ng dati kasi nabubulok nga habang nagkakaedad, di ba? Dati, ang itim-itim ng buhok ko, long hair. Ako ngayon, tignan nyo, short hair na, tapos puti na ang buhok. Pero ngayon, nagiging salt and pepper. Pero, merong decay kasi naluluma, nabubulok. Pero ang glorified body, hindi. Kanina pinag-uusapan nga namin, meron daw anak ng isang kasama ni na Elsa sa church na naginip ba o na-carried away, na naginip na pinakita sa kanya ang heaven. At kung ano daw yung itsura, yun pa rin yung itsura nung tao. Sabi niya nga may mga nakita, sabi niya. So, na-identify nung kabataan ba yon? Nung kabataang yon na ayun si Paul kasi yun yung ginagawa niya. Hindi niya kilala si Paul, pero nalaman niya o na-realize niya, yun si Paul, base doon sa pinakitang ginagawa niya. At may mga nakita pa siya ibang mga saints na nandoon. Pero, hindi sila tumanda. Kung ano yung itsura nila, yun pa rin yung itsura nila nung pagdating sa heaven. Hindi nga natin alam kung ngayon puti ang buhok ko, pagdating ko sa heaven, puti ba rin ang buhok ko, o iba na. Kasi, itim na itim, kasi pink, purple. Kasi nga, glorified body na eh. So, ito, resulta to ng age, ng decay. Yung puting buhok na to. Pero doon, wala kasing decay. So, ang glorified body natin ay walang decay. Dahil yun yung glorified body, characteristic ng glorified body ng Lord. Ang huli, it carries the scars of His wound. Sa John chapter 20, verse 24 hanggang 29. Ito yung sinabi ko na nag-appear siya. At sino ba? Si James yun, no? Si Santiago? Ang mapagduda. Ang doubter. Na anong sinabi ng mga alagad na, wala kasi siya noon eh. Nung sinabi ng mga alagad na nabuhay muli mula sa mga patay ang Panginoong Yesus, maliban daw na ang kanyang daliri ay maipasok doon sa hole, nail mark ng Panginoong Yesus at mailagay ang kanyang daliri doon sa tagilirang sinibat o tinusok ng sibat, saka pa lang daw siya maniniwala na nabuhay muli ang Panginoong Yesus mula sa mga patay. Biglang appear ang Panginoong Yesus. Tapos directly, kinausap niya si Santiago o si James at sinabi niya, si Thomas the doubter, Santiago is the faith. Oo nga, tama ko. Thank you for the correction. Si Thomas the doubter, thank you for the correction. Nasa isip ko si James. Si Thomas the doubter, nung nag-appear ulit ang Panginoong Yesus, tinawag na si Thomas. Directly kinausap niya, halika nga, ipasok mo ang iyong daliri sa aking mga palad, kung saan yung napako ang Panginoong Yesus. Tapos, inano pa rin niya yung kamay doon sa kung saan sinibat yung kanyang tagiliran. Doon pa lang na-realize ni Thomas, totoo nga, ikaw nga at sinamba niya ang Panginoong Yesus. So, ang glorified body ng Panginoong Yesus, para mapatunayan siya nga iyon, may nail-pierced hands, nail-pierced feet, at meron siyang dito. Yung sa sibat, yung sa spear, yung wound na dulot ng spear, nung sinibat siya para kasi hindi pwede nang magsasabat, hindi na pwedeng manatiling nakapako.
para siguraduhin patay na yung mga nakapako sa krus, sinibat sila. Sinibat, di ba? Patay na, sinibat pa. Pero yun yung merong wounds, may scars ng wood. Kaya nga, di ba, yung I'm not sure kung kasama yung scars niya, yung flinag, yung hinampas ang kanyang likod. Kasi 39, yan, di ba? 39 na palo. Yung hindi din ako sure kung yung crown of thorns, kung kita pa rin siya, yung mark ng thorns. Pero, ang doon, malinaw na pinakita sa pamamagitan ng mga patotoo ng mga alagad, yung scars sa wounds nandoon pa rin sa glorified body ng Panginoon Jesus. So, yun yung characteristic ng glorified body ng Lord. Ano nga yun? It has flesh and bones, hindi siya spirit, hindi siya multo. Anong sumunod? It can appear and disappear at His will. Hindi siya bounded din ng space. Hindi siya nahahadlangan ng time at space. It can eat solid food. Mai-enjoy pa rin yung pagkain. Ang sumunod, it can fly at tremendous speed. Ang isa pa, it can pass through solid object. It is not subject to decay, and it carries the scars of His wound. Yun yung karakteristik o katangian ng muling binuhay na katawan ng Panginoong Yesus. Ano naman ang importance o significance ng Christ's resurrection sa panahon natin ngayon at bilang mga believers? Bakit ba mahalaga sa atin na maunawaang na muling nabuhay ang Panginoong Yesus mula sa mga patay? Kasi yun yung past resurrection. Yun yung nangyari na. Anong kahalagahan nito? Anong importance nito? Anong significance nito? Ang una, makikita natin sa John chapter 14, verse 6. Ito ay pagpapatotoo that Jesus is the only way to heaven. Kinakailang mauna siya na magkaroon ng resurrected body kasi kung hindi mangyayari yun sa kanya, hindi natin din to mararanasan. Ang mga mananampalataya lamang sa Kanya ang may kakayanan o binigyan ng karapatang mag-enter into heaven to be in the presence of the Father dahil pagkakatiwala sa atin yung glorified body na unan na niyang naranasan. Kaya nga, He is the firstborn born among many brethren. Siya yung panganay mula sa lahat ng mga magkakapatid. Siya yung nauna na makaranas ng glorified body para tayong mananampalataya, maranasan din natin na sa muli niyang pagbabalik sa takdang panahon, mapalitan ang ating nabubulok na katawan with a glorified body na hindi na mamamatay pa at hindi na mabubulok pa. Ang pangalawa, makikita natin to sa Romans chapter 4, verse 25. Ano bang kahalagahan ng resurrection, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus? Yun. Sabi dito sa verse 25, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Ang Panginoong Yesus napako siya sa krus para akuin yung ating mga kasalanan at yung kabayaran ng ating kasalanan. Nung napako siya sa krus, siya na walang sala, binitbit niya, inako niya ang mga kasalanan ng mga tao at kasama itong napako dun sa krus ng Kalbaryo. Nailibing, remember the water baptism, nailibing para yung lumang pagkatao kasama ng kasalanan, sumpa ng kasalanan at kapangyarihan ng kasalanan, mailibing din na kasama niya at muling mabuhay mula sa mga patay para magkaroon ng panibagong buhay na isa sa pamuhay na para sa kanya. Na dito, yung kanyang pagkamatay para akuin yung offenses, yung ating mga kasalanan, pero yung kanyang resurrection, yung pagkabuhay niya mula sa mga patay, para tayo ay i-justify. Napasalamatan niyo na ba doon ang Lord?
Buti na lang, Lord, nabuhay ka mula sa mga patay. Kasi, kung ako'y nananampalataya sa'yo at nanatili ka pang patay hanggang ngayon, ibig sabihin, I'm still not justified. Hindi pa ako napapawalang sala. Pero dahil nabuhay ka mula sa mga patay, I am justified because of you. Ito nga din yung pagkakataon, nagkwento si Tatay Ben. Sabi niya, nagpunta siya sa Thailand kasi speaker siya sa isang malaking conference. At nakita niya yung mga tao, may mga missionaries, may mga theologians, may mga Bible scholars, tapos siya magtuturo. Hindi niya makita ang kanyang sariling marapat. Naranasan niyo na ba yun? Ako naranasan ko yun eh. Sila pa nga, Lord, ang dapat magturo sa akin. Bakit ako patatayuin mo dyan? Dapat ako pa nga tuturuan nila. Si Tatay Ben, naka-experience din pala ng ganun. At nung nandun na siya, nung makita niya yung mga tao, mamadali siya, nagpunta siya sa accommodation niya doon sa hotel room niya. Kasi malapit na din siyang tumayo para turuan tong mga missionaries na to at yung mga theologians na to. At umiiyak siya sa Lord na hindi ako marapat, Lord, para ganito, na Lord, sila mas marapat sila na gawin iyon kaysa sa akin. Tapos kinausap siya ng Lord through the Holy Spirit na pinakita yung senaryo na kung paano nabuhay muli ang Panginoong Jesus mula sa mga patay at siya, nung na-water baptize siya, yung lumang pagkatao niya ay wala na at may bago na siyang pagkatao. At ang dumating na mensahe sa kanya na mula sa banal na spirito, you have been justified now. Hindi na nakabase sa kung ano yung kakayanan mo. Hindi na nakabase sa kung ano ang galing mo, kundi nakabase na kasi ang buhay mo ngayon ay buhay na ng Panginoon Yesus. Na kapag ako'y tumitingin sa iyo, sabi ng Ama, hindi na ikaw yung nakikita ko. Ang Panginoong Yesus na ang nakikita ko sa iyo. Kaya naman, pwede kang tumayo sa kanilang harapan kasi bit-bit mo yung resurrected life na nakuha mo nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Galing, no? Yun din yung meron tayo. Maaaring tinitingnan natin ang sarili natin na hindi ko kaya mapagtagumpayan tong kahinaan kong to. Lagi akong papalpak. Kung lagi natin doon tayo nakafocus, yun talaga yung mangyayari sa atin. Pero kung paniniwalaan natin, hindi. Namatay si Jesus, nailibing at muling nabuhay mula sa mga patay. Ang buhay ko ay nailibing na. Yung lumang ako ay nailibing na. Ngayon ako isang bago ng nilalang. Kaya kung ano man ang kahinaan ko dati, wala na lahat yun. Mas paniniwalaan ko yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mas pinapaniwalaan ko yung finished work ng Panginoong Yesus na siya ay buhay ngayon. At ang buhay na meron ako ngayon ay buhay na ng Panginoong Yesus. It is no longer I who lives, but now Christ lives in me. Diba? Yun yung nakaraan natin sa water baptism. So, believers has been justified because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay, wala tayong justification. Pero nung nabuhay siya mula sa mga patay, ginastify na tayo dahil sa muli niyang pagkabuhay mula sa mga patay. Ang pangatlong importance or significance ng Christ's resurrection, victory over death. Sino takot dito mamatay? Sino takot dito mamatay? Yung tunay lang. Isa lang ang nagpakatotoo. Alam nyo ba na ang takot sa kamatayan ay resulta ng hindi assured sa relasyon niya sa Panginoong Yesus? Aray! Yung takot kang mamatay, dahil hindi ka assured, saan ba ako pupunta pag namatay ako? O kaya naman, ayoko nun kasi mabubulok. Mabubulok ka, pero papalitan niya ng glorified body dahil yun yung pangako ng Panginoong Yesus na kung ano yung naranasan niya, yun din yung para sa mga mananampalataya. Victory over death. Merong pagkakataon si Tatay Ben kasi madalas siyang imbitahan sa iba't ibang lugar. At minsan, nakasakay siya sa eroplano kasi papunta siya sa misyon. Magtuturo siya. Kasi apostle siya, nagtuturo siya sa iba't ibang lugar. At ang tinuturuan niya ay yung mga churches dun sa 1040 window, yung Asia, region ng Asia. At nung nasa eroplano siya, nagkaroon ng air pocket ba? yung troubled, research ka ng air turbulence. So,
time na isineserve na yung pagkain. Alam mo yun, walang warning. Kasi, ngayon kasi, nung panahon natin, natin ngayon, may warning is fasten your seatbelt kasi may ganito. Tapos, nung panahon nila, hindi ko alam kung high-tech na ba yung malaman kagad kung may air turbulence or what. Pero yun, walang warning. And nagsaserve pa ng pagkain. Tapos biglang nagka-air turbulence. Imaginein mo na yung air turbulence, yung parang bumaksak yung aeroplano. Yung feeling na parang bumaksak yung aeroplano. Naranasan natin ako yung may air turbulence. Na sinaserve yung pagkain. Ay, yung mga pagkain nasa ibabaw ng tray, nagliparan na ganon. At dahil yung ibang mga pasahero, hindi naman na-warningan, dahil wala namang early warning, may mga natumba, nahulog yung bag gumano sa So may mga maliliit na injury na naranasan nyo. Naka-recover naman yung aeroplano. Pero during the time na may air turbulence, nagpe-pray na ang Tatay Ben. Na parang, siya, na, niya, Lord, kung ito na ba yung time ko, okay lang po, pero kung hindi ba po, kasi niya, yung mga kasabahan niya sa aeroplano, hindi niya din share kung na kay Lord na ba o wala pa. Tapos, biglang nag-speak sa kanya ang Holy Spirit, na you have the resurrected life. Kaya kumampante siya, nagkaroon siya ng peace. O nga, Lord, kung mamatay man ako tong oras na to, alam ko makakapiling kita magpasawala hanggan. Na tong katawang ito mawawala, pero yung ako sa iyong harapan hindi mawawala. So, victory over death. Nakaranas ka na ba ng ganun? So, kung tayo ay may mga mahal sa buhay na nawala na, at ganun tayo ka-assured na kung nilala siya sa Panginoon Yesus, assured tayo na wala man siya dito sa lupa, hindi natin sila makakasama, pero nandun na siya kasama naan. Kasi may resurrected life na siya. Natatandaan ko nung bago mamatay ang tatay ko, naikwento ko na ito madalas, na months before, bago siya mamatay, sinabihan na ako ng Lord na iuuwi niya ang tatay. Ayoko, nakikipag-ano ko sa Lord. Alam mo yung bakit mo sinasabi to sa akin? Sana hindi mo na sinabi yung tuloy yung isang mission. Munti ko ng ayawan. Nag-provide na ang Lord. Ako yung naunang, tapos ako yung sunod, sabi ko pa nga doon, kina Ate Hope, pati kina Ate Beth. Ate Beth, kung sakali man hindi ako matutuloy, itong binigay sa akin, bibigay ko na lang sa Sabi sa akin na Ate Lian, sa'yo binigay yan, dapat nandun ka. Sinabi sa akin ng Lord yung month mismo na kukuhanin na niya ang tatay. So, nandun yung ko na baka hindi ko kasama ang tatay, tapos mawala na siya, ganito. So, ganun yung ko na natatakot ako para sa tatay ko. Kaya inalaw ng Lord na ahead of time sabihin sa akin kasi walang problema pala sa tatay ko. Ang ipine-prepare pala ako. Kasi ako pala yung ayaw ko lang mawala ang tatay. Pero nung minsan dumalo ako, kasi hindi ako doon dati nakatira sa bahay, lumipat ako ng bahay nung time na yun, na pumunta ako doon para sabihin sa akin ng Lord, tanungin mo siya sa assurance of salvation. Sabi nga, sinimplihan ko kasi ayokong medyo churchy ang dating at medyo baka bakit gusto mo na baka mamatay? Baka ganun na akong tatay. Pero love kasi ako na tatay pag So, wala siyang ganun. Pero nung nandun, sabi ko, Tay, halimbawa, kung pupunta ka na kay nanay, payag ka ba? Ang nanay na kay Lord na. Di ba? Saya. Simple lang yun. Sabi niya, oo. Payag ka na? Oo. Tapos sabi ko, handa ka na ba? Sabi, oo, tinanggap ko na ang Panginoong Yesus sa puso ko at nabautismo na ako sa tubig sure ka? Talaga ba? yung bang, kasi hindi ko siya madalas makasama, pero nung binanggit niya yun, ganun siya ka-firm, may mga naiiniinda siya sa katawan, pero nung tinanong ko yun sa kanya, ganun yung confidence at ganun yung affirmation, yung assurance na binigay sa akin ng Lord na alam niya na siya ay nasa Panginoong Yesus. Kaya wala siyang takot. Ayaw ko siyang pakawalan kasi, ganun. Pero nung time na yun, nung marinig ko yun sa kanya, may peace na ako. Pero alam mo yung nakikipag-haggle ka pa, nakikipagtawaran ka pa, wag mo na, Lord. So yun, in other words, inuwi na rin naman siya ng Lord na binigyan ako ng 1 buwan palugid dahil ayaw akong pumayag. December, sinabi ng Lord, iuwi ko na ang tatay mo sa December.
Dahil ayaw kong pumayag, nagbigay ng 1 month palugit, January, inuwi ng Lord ang tatay at pinakita pa sa akin yung mismong date kung kailan siya iuwi ng Lord. Kakaintindihan po tayo? Dahil assured na ako. Hindi niya kailangan ng assurance, ako pala kailangan magkaroon ng assurance na siya ay ligtas na. At dito makikita natin, ang tatay hindi na siya takot. Hindi na siya takot mamatay kasi alam niya kung saan siya pupunta. Assured siya eh. Alam niyang may sakit siya, pero hindi siya takot mamatay kasi alam niya. Kasi ang Panginoon Yesus ay tinanggap na niya sa puso niya at sabi nga, at na-water baptized na. Ang pa nga ang confident pa ng at ako yung nabautismuhan na sa tubig. Sabi ko, tatay ko, siya assured ako alam mo yun. So, victory over death. Ang totoong nasa Panginoong Yesus, walang takot kung mamatay. Natatandaan ko nang namatay ang nanay. Kasi nung namatay siya, sabi ko, umiiyak ako, hindi dahil namatay ang nanay. Umiiyak ako kasi, ang daya mo, nanay. Ngayon, nandiyan ka na, kung nakikita mo na ng mukhaan ng ama, nakikita mo naman, daya mo naman. Gumagano ako ng nanay. Umiiyak ako, hindi dahil namatay ang nanay, kundi naiinggit ako noon sa nanay ko. Kasi nakikita na niya yung mukhaan ng lover of her soul. Mama, naiiyak ka, Abi. Yung gano'n na, ito yung natin, assurance natin makakaharap natin siya mukhaan. At dahil tayo ay assured, yung na-dedicate nating katawan ay mapapalitan ng glorified body, pwede tayong humarap ngayon sa banal na trono ng Ama at makikita na natin siya personally. Amen po ba? So, ang totoong may relasyon sa Panginoong Yesus at ganun naniniwalang binuhay si Jesus mula sa mga patay, hindi natakot mamatay. May victory na over death. Kasi yung assurance, kanina po nabalitaan namin ang auntie ko pala, yung sumunod kay nanay, lola nila. Inuwi na ng Lord kanina. Nagbabiyahe kami papunta dito. Nasa biyahe kami. Na sinabi nga na umuwi na, wala na si nanay sa Lord. At nung marinig ko yun, alam mo yung may peace. Kasi ilang beses ako pinapunta doon ng Lord eh. Paulit-ulit yung assurance of salvation sa kanya. At nung huling kita ko sa kanya, birthday niya, Beyon, no? Birthday ni nanay, na, Nay, alam ko, lagi na natin ginagawa, pero pa-birthday na sumunod ka sa panalangin na to. Tapos sabi nga niya, kasi parang binigyan ko ba siya ng radyo o may radyo siya. Hindi ko matanda ko akong nagbigay ng radyo niya. Inano ko sa DCAS para lagi siyang may pamapapakinggan. Kasi hindi na din talaga siya, wala na siyang lakas, hindi na siya makakita, hindi na siya makatayong mag-isa. 80 plus na yun. Siguro mga 85 na or something o mahigit pa. At nag-uulyanin na rin. Pero nung time na pinatanggap ko muli siya o inassure yung salvation niya, mahina pandinig niya, pero nagawa niya sumabay sa akin sa panalangin. At nung marinig ko kaninang wala na siya, wala akong naramdaman na, alam mo yun, yung may lungkot, kasi hindi na makakasama at hindi ko naman siya lagi napupuntahan. Pero may kapayapaan ako, kasi ganun ako kasigurado, kasama na niya ang nagmamahal sa kanya. Yung totoong nagmamahal sa kanya. Kung saan, hindi na siya maghihirap. Wala na yung iniindan niya. Hindi na siya nag-uulyanin. Hindi na naiinis yung mga tao na sa paligid niya para pag hindi naiintindihan ko ano sinasabi. Hindi ko naririnig. Pag ninakasan naman, bakit mo ko sinisigawan? So wala nang ganun. Na ngayon, pahinga na siya. Assured akong pahinga na siya kasi ganun ako nananampalataya at naniniwala. Tinanggap niya ang Panginoon Yesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. So, may victory over death na siya. Hindi yung kamatayan niya kanina ang makakahadlang para maranasan niya yung buhay na walang hanggan. Kundi, yun ay door, pintuan lamang para mula sa mundong to, mailipat siya para doon sa lugar kung saan siya nararapat sa panahon na to. Kasama sa piling ng ating Panginoon. Ang sumunod na kahalagahan ng Christ's resurrection, healing in the name of Jesus. Nang sabi sa Mark 16, verse 17 to 18,
And these signs will follow those who believe. Diba? Dapat yan, isa sa mga memory verse natin. At ito ang magiging palatandaan ng mga tunay na mananampalataya. Ano nga daw yung mga palatandaan na yon? Ano yung una? Sa Mark chapter 16. Ano nga daw yun? Sabi doon, these signs will follow those who believes in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Ang significance ng resurrection, isa sa kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Minsan si Tatay Ben nagpunta sa isang refugee camp sa Thailand. At kasama nung ibang mga kasama niyang mga missionary, nag-ikot-ikot sila. Tapos may nakita si Tatay Ben na isang babae. May sakit siya, may malaki siyang sugat sa paa. May malaki siyang sugat sa paa. So nilapitan niya. Tinanong siya ni Tatay Ben kung naniniwala siya sa Panginoong Hesus. Thailand eh. Buddhism sila, Hinduism sila. Ang sabi ng babae sa kanya, yung necklace, yung pendant, may Buddha, pinakita. Kanya, hindi ko siya kilala, pero itong aking Diyos, ito ang aking sinasaba, pinakita pa kay Tatay Ben. Sabi ni Tatay Ben sa kanya, diyan sa iyong Diyos, nagpe-pray ka, pinag-pray mo ba na pagalingin yung sugat mo? Kanya, pinag-pray ko, pero hindi ako gumagaling. Sabi niya, pero ang Panginoong Hesus, kapag nag-pray sa pangalan niya, pagagalingin ka. Wow, challenge. What a faith. Pero ganun kasi pinaniniwalaan ni Tatay Ben yung kapangyarihan ng resurrected life ng Panginoong Hesus na nandoon sa pangalan niya. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Hesus, yung sugat mo gagaling. So, tinanong ni Tatay Ben, pwede ba kita ipag-pray sa Panginoong Hesus ko? Pumayag yung babae. So, pinag-pray niya. Simpleng prayer, walang sigaw-sigaw, walang tongues. Kundi talaga, simpleng prayer lang. Ang sabi niya, parang magpakilala ka, yung sa pagkakatanda ko doon sa sinabi ni Tatay Ben, ang magpakilala ka sa kanya na ikaw lang yung nag-iisang tagapagligtas. After ng prayer, gumaling yung babae. Gumaling yung babae. Ay hindi na siya makalakad dahil sa sugat niya. Tumayo at nagtatatalon-talon. Masayang-masaya siya. At sabi niya, simula ngayon, si Jesus na ang Diyos ko. Si Jesus na ang Diyos ko. Doon sabi ni Tatay Ben na the sick will be healed in the name of Jesus. Dahil yun yung kahalagahan kung bakit nabuhay muli. Importance ng kung bakit nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Para maipatotoo sa iba, siya ay buhay magpasawalang hanggan. Si Buddha, nag-pray sa pangalan ni Buddha, hindi gumaling yung babaeng yun, ha? Pero nung pinag-pray siya ni Tatay Ben sa pangalan ng Panginoong Hesus, tumanggap siya ng kagalingan. Kaya in-acknowledge niya, yung Hesus mo, siya ang tunay na Diyos. Yung Jesus mo, siya ang tunay na Diyos. Kapatid, mga anak, ito yung meron tayo, ito yung significance ng resurrected power ng Panginoong Hesus, na sa pangalan niya, ang may sakit ay gagaling. Ngayong oras, ano bang sakit na meron tayo? Ulitin ko, ang Panginoong Hesus na nagpapagaling niya, pero kung naniniwala tayo sa resurrected power ng life ng Panginoong Hesus, healing will be received nung taong ipagpe-pray natin as we lay hands upon the sick. Ang sumunod, complete salvation in Jesus. Kinumpleto ng Panginoong Hesus yung ating kaligtasan kasi naniwala tayo sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon. Pero yung Kanyang resurrection mula sa mga patay, sinelyohan niya.
yung ating kaligtasan. The resurrected power ng Panginoong Yesus, it's sealed. Nagpatotoo na si Jesus nga ay anak ng Diyos at siya lamang ang pwedeng magbigay ng kaligtasan. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga nag-found na mga religion, namatay sila at nanatiling patay. Binanggit ko kanina yung mga pangalan na yun. Pero ang ating Panginoong Yesus, nagkiklaim sila eh. Nagkiklaim sila na yung religion nila ang makapagliligtas sa mga tao. Pero hindi naselyohan kasi namatay sila at nanatiling patay. Pero ang Panginoong Yesus, claim niyang anak siya ng Diyos. At siya lang ang daan, buhay at katotohanan. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Hindi lamang niya pinakita sa pamamagitan ng mga tanda't himala nung buhay pa siya, kundi ang pinaka-final miracle, yung nabuhay siya mula sa mga patay, yun yung pagseselyo na yung salvation natin ay totoo. May kapangyarihan kasi hindi siya nanatiling patay. So, yung Christ's resurrection completed yung salvation natin na nagmumula sa Panginoong Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, sigurado ka bang na kay Jesus ka na? So, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, tinelyuhan yung kaligtasan mo. Hindi lamang yun. Sa Revelation chapter 20 verse 15, kasi doon binanggit, may kaparusahan pala ang ating kasalanan. May salvation from the penalty of sin. May kabayaran ang kasalanan. Di ba? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Yung sinasabing death dito ay hindi lamang yung namatay, yung ating nabubulok na katawan. Yung temporal habitation natin to eh. Ang sinasabing death dito ay yung walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy kung saan nakalaan para sa mga demonyo, lalo na kay Lucifer, at sa mga hindi tatanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Nakalaan para sa kanila yon. Yun yung penalty. Yun yung kaparusahan. Walang hanggang paghihirap dun sa dagat-dagatang apoy. Nung namatay ang Panginoong Yesus at muling nabuhay mula sa mga patay, ito ay nagdala ng kaligtasan mula dun sa penalty of sin. Bakit? Dun sa krus ng Kalbaryo, inako niya eh. Yung tayo dapat ang nakapako dun. Kasi ang pinapako lang sa krus ay yung mga makasalanan. Siya na walang sala, nung naipako siya, nag-stand in the gap siya, kinuha niya lahat ng kasalanan ng mundo at inakong niyang siya ang nagbayad. Symbolism na He paid the highest price, His life, para sa kaligtasan natin. Pero, hindi natapos doon, inako nga niya. Pero hanggang doon lang ba yun? Nabuhay siya mula sa mga patay para yung kabayaran ng kasalanan ay mawala na, hindi na maipataw pa sa atin. Parang sa pagharap muli niya sa Ama, Ama, nagawa ko yung mission ko, nagawa ko yung assignment ko, yung maniniwala at mananampalataya na sa akin at bibit-bitin yung aking pangalan bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, hindi na sila para sa impyerno, hindi na sila para sa penalty of sin, kabayaran ng kasalanan, kundi ako na yung umako. At kapag tinanggap nila ako, titingnan mo na sila na wala na yung kanilang kasalanan kasi inako ko na. Wala na yung kanilang kasalanan, pinagbayaran ko na, kaya hindi na nila babayaran pa. Hindi nyo ba pasasalamatan doon ng Lord, doon sa ganung katindi? Alam nyo, nung nalaman ko to noon pa, sabi ko, grabe, dapat ako yung nasa impyerno eh, dahil sa aking mga kasalanan. At yung kasalanan na yon, hindi lang yung past, yung present, at yung mga magiging future pa nating kasalanan, nakalaan na yung pangako ng Lord ng pagpapatawad. Sabi, if I confess, ano sabi doon? John 1:9? Ano nga, pakilaksan? If I confess is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness, to cleanse us of our iniquity. So, hindi lamang yung past, yung present, yung mag-future.
na ating kasalanan. Iba kasi yung nagkasala tayo pero hindi natin ginugusto yung ating kasalanan. Iba yung namumuhay tayo sa kasalanan. Yung namumuhay sa kasalanan, questionable yung kanyang relasyon sa Panginoong Yesus. Pero yung hindi mo sinasadya, pumalpa ka, there is always 1 John 1:9. Kasi hindi ka namumuhay para sa kasalanan. At ang sabi doon, yung salvation from the penalty of sin, available yun para sa atin. Sa mga totohanang nakapagrelasyon sa Panginoong Yesus. Sabi mo nga sa katabi mo, sigurado ka ba talaga? Yun yung first, salvation, yung provision ng complete salvation ni Jesus, yung salvation from the penalty of sin. Ang sumunod, salvation from the effect of sin. Sa Romans chapter 5 verse 10. Hindi lang yung penalty, may epekto pala ang kasalanan o consequences ang kasalanan. Ano ba yung mga consequences sa kasalanan? Tatandaan ko yung minsan. Kung tama ang aking pagkakatanda kasi hindi na yung aking memory. Merong isang tao na namuhay siya before sa vices, mga bisyo. Kaya nagkasakit siya. Yung karamdaman niya, dahil sa hindi niya inalagaan din yung katawan niya, na naging dahilan para magkasakit siya. Yun yung senaryo. Tapos, tong taong to, nakakilala sa Panginoong Yesus, pero sinisisi pa rin niya ang sarili niya kasi may sakit siya at resulta nung kanyang mga pamumuhay sa kasalanan. Hindi ko alam kung ano na yung mga bisyong pinagagawa niya, pero hindi niya iningatan ng sarili niya. We are the temple of the Holy Spirit. So, yun yung epekto ng sin. And the result of sin. Meron siyang consequence dun sa katawan ng tao nagkasala. At dahil doon, dahil tong lalaking ito ay ganun yung sinisisi niya sa kung hindi sana ako nung bata pa ako, ganito. Yung isang pastor, kasama ba ako nung time na yun? Hindi ko na matandaan eh. May isang nakausap, hindi ako ang nakikipag-usap, hindi ko na matandaan kung sino siya, kung sino yung kasama ko nung time na yun. Pero sinasabi niya, pero tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Niya, opo. Kaya nga po, nagsisisi ako. Hindi nga naman makakapagsisi kung wala sa Panginoong Yesus, di ba? Parang sinisisi din niya ang sarili niya. Tapos sabi nung kausap, hindi ko alam kung si Pastor Manny ba siya, hindi ko na matandaan. Ang sabi niya, napatawad ka na ng Diyos dahil pinagsisihan mo na. Patawarin mo din ang iyong sarili. O sige, samahan kita na mag-release ng forgiveness sa sarili mo. Kailangan pala natin, pinapatawad din natin ang sarili natin sa mga kapalpakan natin. No? So, sinamahan siya nung nag-minister. Katulad ng, hindi ko matandaan kung sino talaga siya. After na yung prayer ng forgiveness sa self, sabi nung kasama ko, sabi niya, sige ngayon, pagpe-pray natin kay Lord na yung epekto ng iyong kasalanan matanggal na sa iyo. Parang, bago pa ako nun eh. So, hindi ko alam kung ano. Pero, yun nga, nakakasama ko kasi sila. Nung time na yun, nag-pray ngayon yung tao, yung kasama ko, na, Lord, tinanggap ka na niya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Yung penalty of sin, niligtas mo na siya doon. Lord, yung epekto ng kanyang kasalanan, yung consequence ng kanyang kasalanan, iligtas mo rin siya doon. So, after ng prayer, simpleng prayer na yon, nilay hands siya at pinag-pray yung healing. Sa tingin niyo, ano nangyari? Na-heal siya dun sa resulta ng kanyang bisyo. Kasi consequence nga yun. Hindi tayo makakaligtas sa consequence ng ating kasalanan, lalo na kung hindi natin ito pinagsisihan. Pero kung tayo'y ganun ka-assure sa resurrected power ng Panginoong Jesus, makikita natin na hindi lang tayo niligtas mula sa penalty, pati dun sa consequences o dun sa epekto ng ating kasalanan, kaya tayong iligtas. Dahil kompleto ang salvation natin dahil nabuhay muli ang Panginoong Jesus mula sa mga patay. Baka naman merong kailangang magpatawad sa sarili itong oras na to. Forgive yourself. Mamaya magpe-pray tayo para dyan. Ang isa pa, salvation from the power of sin. Ano yung penalty of sin? Effect or consequence of sin. Pangatlo, power of sin.
Sino dito yung katulad ni Paul, gusto kong magpakabait pero hindi ko magawa? Almost all of us. Lahat naman tayo, hindi almost, lahat tayo. Yung bang lagi tayong may kapalpakan na gagawa. Gusto mo magpakabait pero laging, Pero alam niyo ba, na nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus, nung wala pa tayo sa Panginoong Yesus, walang conviction. Ay, masaya pa tayo, pinagmamalaki pa natin kasalanan natin, di ba? Walang conviction. Pero kung tayo nasa Panginoong Yesus na, nandyan ang banal na spirito para i-convict tayo, anak, masama yan. Anak, yung inis mo kanina, patawarin mo na yung taong involved. Makulit talaga, pero patawarin mo na, anak. Dati walang ganun eh. Pag inis-inis talaga, pag galit-galit talaga. Totoo ba yun? Hindi. Hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, totoo yun eh. Pero alam niyo ba, nakasama doon sa complete salvation ng resurrected power ng Lord, yung power na ayawan na ang kasalanan. Dati hindi eh. Bihag tayo ng kasalanan dahil hindi natin kayang tanggihan. Pero nung si Jesus na ay nasa sa atin, pwede na tayong umayaw. Meron akong isang kilala. Nagkakaroon siya ng dream, lustful thoughts. Ang lustful thoughts, yung malalaswang panaginip. Na dun sa panaginip niyang yun, may feeling niya mag-fall siya. Nasa panaginip, pero parang nandun siya sa panaginip. Feeling niya mag-fall siya into sin. Pero nung nandun na siya sa panaginip na yun, na parang konti na lang mag-fall na siya sa last, panaginip yun hindi yung actual. Narinig niya ang tinig sa no anak. May gumanon, may narinig siyang no anak. Bigla siya nagising. Sabi niya, oo nga, no anak. So, pagkagising niya, nag-repent siya, tapos nagpahugas siya sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Sabi niya, Lord, I confess my sin. Hindi ko man ginawa, pero sa panaginip ako inatake. Pero Lord, humingi ako ng patawad kung sa panaginip na entertain ko yon. Pero maraming salamat dahil nandun ka sa panaginip ko. Hindi mo ako iniwanan. May kapangyarihan akong ayawan yung kasalanan na iyon. Kasi, nandito ka na ngayon sa akin. Dati daw kasi hindi niya nagagawang mag-no. Nagpo-fall siya dun sa last, kahit sa panaginip. Pero dahil dun sa experience niya, ang Holy Spirit na anasay sa kanya, hindi anak. Na pwede pala siyang umayaw. Pwede pala siyang tumanggi sa anumang pwedeng tukso na ipadala ng kalaban, gising man siya o tulog. So there is no power over sin. Pwede na siyang umayaw ngayon sa kasalanan. Bakit? Meron na siyang kakayahan, hindi na pwede. Ayoko na. Nasa Panginoong Yesus na ako. Kung tayo nasa Panginoong Yesus at nahuhulog pa tayo sa kasalanan, ay mas malakas pa yung laman natin kesa sa ating relasyon sa Panginoong Yesus. Kaya nga, kinakailangan dinidisiplinan natin ng ating sarili na huwag mahulog sa kasalanan dahil may kapangyarihan na tayo over sin. Pwede na tayong umayaw. Sino yung madalas magalit dito? Tinuro niya ako. Alam niyo, pwede kang magalit pero pwede kang hindi magkasala. Pwede kang magalit pero hindi ka magkakasala. Yung magagalit ka sa ginawa pero hindi doon sa tao. At pagkatapos maggalit, nandun ka agad, Lord, patawarin mo ko. I repent at Lord, pinapatawad ko yung taong involved. Pero yung magtutuloy-tuloy yung galit, lagot na. Kakaintindihan tayo kasi pwede na tayong umayaw doon sa kasalanan. Sino dito yung nakaka-experience pa nun? Walang hindi exempted. Walang exempted pala, lahat tayo nakakaranas noon. Nakakainis no? Pwede ka mag-tantrum pero pwede mong, Lord, forgive me, Lord. Pwede yon. So, ang huli na completion ng salvation ng dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, nabuhay siya mula sa mga patay, victory of this life. Maging matagumpay sa buhay na to. Maging matagumpay sa buhay na to. Gusto mo ba ng tagumpay? Gusto mo bang mag-succeed, maging successful? Sa buhay natin, may victory. Sabi sa Revelation chapter 20, verse 15. Tingnan nga natin. Nasaan nga ba ang Revelation? Dulo?
Di ba siya nasa gitna? Nailipat na? Ano yung nakalagay sa verse 15? Last verse ng Revelation chapter 20. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Bakit sinasabi to dito sa last points na to ng complete salvation? Ang end kasi natin ay yung judgment day. Na tayo ay haharap sa harapan ng Diyos. At may paghuhukom o judgment tayong mararanasan. Pag-aaralan natin sa mga susunod na lesson. I-judge tayo eh. I-judge ang mga nasa Panginoong Yesus at i-judge ang mga wala sa Panginoong Yesus. Pero magkaiba ng klase ng judgment. Pero tayo ay dahil kinumpleto na ng Panginoong Yesus yung salvation natin nang dahil sa kanyang resurrection, meron na tayong victory sa ating buhay. Na sa araw na yun, our name will be written in the book of life. Kasi dito sabi, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Dahil tayo nasa Panginoong Yesus, our name will be found written in the book of life and we will not be cast into the lake of fire. Nakaintindihan tayo? So, may tagumpay tayo mula sa kamatayan. May tagumpay tayo sa buhay na ito dahil ang totoong tagumpay ay sa araw na iyon. Yung tagumpay natin dito, temporal. Pero ang totoong tagumpay yung kapag humarap na tayo sa Kanya. Kapag humarap na tayo, kung makikita yung pangalan natin dun sa aklat ng buhay. And hindi lang yun. Sabi dun sa 1 John chapter 10, verse 10, ba? The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. But, ang sabi ng Panginoon Yesus, I have come to give them life and for them to have it abundantly. Ano doon? Bibigyan ko sila ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, kasama doon sa buhay na ganap at kasiyasiya ay buhay na matagumpay, buhay na pinagpala, buhay na successful. So, pansamantala yun, in John chapter 10. Pero, yung sinasabi dito, our name will be written in the book of life. Yun yung pinaka-victory na dapat na inaantabayanan natin or we are looking forward. My name will be written in the book of life. Ano nga uli daw ang significance ng Christ's resurrection? Anong kahalagahan nito? Jesus is the only way to heaven. Ang sumunod, believers are justified or justification. Anong sumunod? Victory over death. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan over us at hindi na tayo natatakot sa kamatayan. Ano yung pang-apat? Healing in the name of Jesus. Tayong man first o kung tayo magpe-pray sa iba, may kagalingan dahil nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Ang sumunod, complete salvation in Jesus. Doon sa complete salvation, ano ba yung involved dito? Salvation from the penalty of, ang sumunod, from the effect or consequences of sin. Pangatlo, salvation from the power of sin. At yung panghuli, victory in this life. Victory of this life. Sa buhay na to, matagumpay tayo dahil ang tagumpay natin ay nakasalalay yung sa pangalan na ang pangalan natin ay nakasulat sa Book of Life. Any question? Mahaba-haba ang mga question na to. Any question? Titaw mo, Chok, daw may question. Any question? Stanley, may question ka? So, wala tayong question. Group yourself into two. Yung mga babae, magkakasama. Yung mga lalaki, magkakasama. Pangungunahan kayo ni Meng. Meng, you will lead the guys.
Mabilis siyang tumayo eh. Doon siya kinameng. Tapos dito, si Jen ang bahala sa inyo. Ito yung mga katanungan, test questions, o yung question na itatanong nyo doon sa mga sa kagrupo nyo. Pakinggan nyo ha, kasi mag-internalize tayo. Ito yung unang tanong, what are the 3 kinds of resurrection? Tapos, ang pangalawa, how powerful was Christ's resurrection from the dead? Ano yung kapangyarihan nito? Pangatlo, na question, give at least 4 qualities of Christ's resurrected body. Enumerate mo yung qualities na yon of Christ's glorious or resurrected body. Pang-apat, what kind of body will our resurrected body be? Anong klaseng katawan ang magkakaroon tayo kapag na-resurrect na tayo? If Christ has not risen from the dead, what effect would that have on us? Kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay, anong epekto nun sa atin? Anong resulta nito sa atin? At ang huli, what is the significance of Christ's resurrection? Gaano kahalaga yung muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus personally para sa iyo as a Christian at bakit? Yung pangalawang tanong, how powerful was Christ's resurrection from the dead? Gaano makapangyarihan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus mula sa mga patay? Ulitin ko ha. Number 1, what are the 3 kinds of resurrection? Explain. Bawat isa sasagot. Walang maling sagot, pero internalize. Pangalawa, how powerful was Christ's resurrection from the dead? Pangatlo, give at least 4 qualities of Christ's resurrected body. Enumerate the qualities of Christ's glorious or resurrected body. Pang-apat, what kind of body will our resurrected body be? Anong klaseng katawan ang magkakaroon tayo kapag tayo na-resurrect? Ang ano dito, if Christ had not risen from the dead, kung di nabuhay mula sa mga patay, anong mangyayari sa atin? What effect would that have on us? Panglima, what is the significance of Christ's resurrection? Ano bang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus? At para sa iyo, personally, bilang Kristiyano, at bakit? Sige, bago tayo mag-group, I will ask someone to pray bago tayo magkaroon ng internalization para ma-end na din natin yung ating live. Elsa, ikaw na. Close eye in prayer. For sending Christ Jesus for us to have salvation, Father God. And we pray, Father God, na sa araw-araw, Lord, na binibigay ninyo, Panginoon, ay maging mas malapit-lapit po kami. Lord, dumakan kami, Lord, from glory to glory, Lord God. Lord, thank you so much, Father God, and we entrust to you the rest of the afternoon, Lord God. May our lives always be a living sacrifice to you, Lord God, holy and peaceful, Father God. Maraming salamat po muli, Panginoon. Amen. Doon sa grupo nyo, after noon, mag-ano tayo, di ba yung power ng resurrected body, healing the sick. So doon sa grupo nyo, or as a group, magpa-pray tayo sa may sakit. Okay ba? Activate natin yun. Kasi there's power in the resurrected body of the Lord Jesus Christ. Magandang hapon at magkita-kita tayo sa susunod na Sabado. God bless you!